Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kapansin-pansin nga na gumawa ng mga adjustments ang Denver Nuggets laban sa Minnesota Timberwolves dahilan upang manalo sila ng 3 sunod sa series na ito. Ang basic na adjustments ay better performance kay Murray, Jokic at Gordon. Ganun pa man kung titingnan natin ito in specific detail at sasagutin natin ang tanong na ano ba o bakit pa gumanda bigla ang kanilang performance, ito nga ang mga sagot. Una ay ang pag-matchup hunting ni Jokic kay Gobert. Si Gordon nga ang taga-screen para malipat si Gobert kay Jokic at uulamin na niya ito. Sunod ay ang kanilang pag-double team kay Anthony Edwards. Dadaan siya sa screen ni Gobert at ni Towns. Pag di-double team mo si Edwards, ang dalawang ito din ang kanyang first pass at mapipilitan nito na gumawa ng desisyon. Si Towns ay hindi gaanong mataas ang basketball IQ at si Gobert naman ay walang skill set upang gumawa ng play tulad nila Jokic and Sabonis of a short roll. Sunod ay ang pagiging main ball handler ni Aaron Gordon instead of Jamal Murray. Full court pressure nga ang ginagawa ni McDaniels, Edwards o Alexander Walker kay Murray, kaya naman noong games 1 and 2 ay madalas sila maubusan ng shot clock. Ngayon nga ay si Gordon ang tumatawid ng bola at mas napapadali ito at mas nabibigyan sila ng mahabang oras sa mag-execute ng kanilang mga play. Nagagawa nila ito dahil ang primary defender ni Gordon ay si Rudy Gobert. Kung i-full court pressure mo pa din nga ang Nuggets ay good luck na lang nga kay Gobert na hindi maiwan. Isa pa ay ang pagpalit kay Michael Porter Jr. sa closing lineup. Si Brown nga ang tumatapos sa game dahil pagmalas nga ang shooting ni MPJ ay minimal na lang nga ang ambag na sa loob ng court, habang si Brown naman ay isang hustle player na may dissenting opensa. Ang 4 na adjustment na ito at samahan mo pa ito ng MVP performance ni Jokic at ng championship pedigree nila as a team, ito nga ang tumatapos sa Minnesota Timberwolves sa ngayon. Kaya naman malaking credit sa coaching staff ng Denver Nuggets, lalo na sa kanilang head coach Mike Malone. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang matapos naman na umabante sa East Finals ng Boston Celtics kanina ay sinabi ni Draymond Green na walang may paki dito, at bagamat controversial ito, sa palagay ko nga ay sang-ayon ng madami dito dahil bukod nga sa ito na ang pangatlong sunod na taon na nakaabot sila sa East Finals, bukod nga sa sila ang number 1 regular season team by a huge margin, bukod sa expected na ito sa kanila at bukod na rin sa hindi naging gaanong challenging ang kanilang daan patungo dito, oras na nga para magkampiyon sila. Ito na nga ang next step para sa Boston Celtics. Kompleto sila ng pieces, loaded sila with talent, nakailang coaching change na rin sila. It's been a while. Nasa Cavs pa nga si LeBron at rookie pa lamang si Jason Tatum ay may championship caliber lineup ng Celtics. Ngunit after 7 or 8 years ay wala pa rin silang nauuwi na trophy. Kaya naman wala nang gaanong pakialam ang mga fans kahit na nakaabot na sa East Finals ang Celtics at hindi sila bibigyan ng credit na deserve nila hanggat hindi sila nagkakampyon. Posible nga na mas mapapansin sila kung ang makakalaban nila o nakalaban nila ay ang healthy Milwaukee Bucks team o kaya naman New York Knicks na andyan si Anunoby, Randall, Robinson at Bogdanovic. Ngunit so far ang nakaharap nga nila ay Miami Heat na walang Jimmy Butler at Cavs na out si Mitchell sa ilang games din at out buong series si Jarrett Allen. Hindi ito kasalanan ng Celtics, ngunit that's how the world works. Mahirap nga mabigyan ng credit kapag injured na team ang nakaharap mo, lalo na kung expected na din ng madami na kayong magwawagi. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?